Eto, mga sangkay, meron po tayong pandaigdigang balita ngayon. Pero, damay po yung mga Pilipino dito, mga sangkay. Kasi may mga Pilipino daw po na nilusob po sa isang barko. Okay, pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Kasi syempre, marami tayong Pilipino na nagtatrabaho po sa o sa mga barko. No? Yung mga seaman, mga sangkay. Talaga nga namang yung oras nila, imbis na nandun sa kanilang pamilya, nandun po mga sangkay sa paglalayag para lamang po siyempre mabigyan ng kinabukasang maganda ang kanilang mga pamilya. Pero ayun na nga po, mayroon pong balitang lumabas mga sangkay na mayroon daw pong 17 na mga Pilipino ang nasagip daw po dahil po sa ginawa sa isang barko. Ano to? Kanila siguro tong sinasakyan, isa pong cargo vessel na inatake po ng isang drone doon po sa Black Sea. Well, pag-usapan po natin ito kasi matindi po talaga ngayon, no? Dami, kahit doon po sa part ng Russia, sa Europe, or maging dito sa Asia, yung mga karagatan, mga sangkay natin, nagiging war zone na rin, no? Inaatake ng mga kalaban at kapag barko ninyo yung napagtripan, yari. So pag-usapan po natin ito kung ano pong nangyari sa mga Pilipino, mga sangkay. Kasi ang good news naman doon, nasagip daw po. Pero ang tanong doon, paano sila nasagip sa isang matinding pag-atake? Pag-usapan po natin ito. Anyway, welcome po sa Sangkay Janjan TV. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa bawat vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Diretso po tayo mga sangkay. Ito kasi. Inatake sa Black Sea itong sinasakyan di umano ng mga Pilipinong barko. Ano ba to? Mga nagtatrabaho. Kasi pag cargo vessel, ibig sabihin, mga seaman yung sakay nito. Kawawa, no? Oh, mga kababayan po nating mga seaman na ngayon, nadadamay po sila sa gulong to. 7 Pinoy ang nasagip sa barkong pinasabugan ng drone sa Black Sea. Pati ang barkong tumulong sa kanila, inatake rin. Grabe. Narito ang Express Report. Ayan, Kita sa video na ito ang makapal at maitim na usok mula sa MV Ana cargo vessel sa Black Sea. Ayon sa ulat, tinamaan ang barko ng 5 drone. Ay, grabe. Ingat lang. Lalo dito banda sa may Black Sea. Hindi pa kumpirmado kung saan galing ang mga drone. Ayun na. Pero nangyari yan sa gitna ng patuloy na girian ng Russia at Ukraine sa Black Sea. Ayun. Yun ang sinasabi ko mga sangkay. So, dalawa lang yan. Pwedeng galing sa Russia, pwedeng galing sa Ukraine. Kasi ngayon mga sangkay, ilang taon na ba? Since 2022, di ba? Naglalaban yung dalawang bansang yan. Hindi pa rin pumatapos-tapos ang digmaan nila. So malamang, isa sa kanila ang may gawa niyan. Pag hindi Russia, itong Ukraine. Kita nyo kung anong epekto, mga sangkay. Pati yung mga walang kamuwang-muwang, hindi naman sila kasali dyan, nadadamay sila. Kasi dumadaan sila sa isang lugar o isang karagatan na kung saan doon nagsasalubong ang mga nandidigmaan, Russia at Ukraine. Siguro napagkamalan mga sangkay na okay. Sinabi siguro baka kalaban to. No, pero parang imposible naman mga sangkay na hindi nila mahalata yung cargo ship na yan. No? Ayan no. Ang kargamento niyan, ano ba yan? Ano ba yung laman niyan mga sangkay? Oil ba or grabe? Makikita rin sa video ang pagsagip sa mga sakay nitong tripulante. Dito na na-rescue namin sa kabilang barko. Grabe. Maasa ng drone. Kawawa. Talaga. Grabe, no? Kawawa yung mga Pilipino. O, tingnan po ninyo. Buti may Pinoy na, ayan, si Rodrigo Dignos. Shoutout sa iyo, sir. Buti nakunan po. Yan po yung nagsagip po. Sinagip na lang po sila sa isang barko. So, ito yung malaking problema ngayon, mga sangkay, sa mga digmaan na to eh.
Kaya nga sa Strait of Hormuz, ganun din, di ba? Daming stranded yun doon ng mga Pinoy din po. Dito din sa digmaan sa Russia, yung karagatan dyan, yun din ang nagiging problema, mga sangkay. Maraming mga Pinoy yung nadadamay kasi ang dami pong Pilipinong seaman eh. sakay nitong tripulante. Dito na na-rescue namin. Sa kabilang barko. Tamaas na ng drone. Kawawa talaga. Grabe. Ayon sa nag-upload ng video na sakay ng isa pang barko na MV Elina, nadaanan lang nila ang MV Ana nang mangyari ang pagpapasabog. Agad silang rumisponde para iligtas ang mga sakay nito. Tinatayang 21 ang nailigtas kabilang ang 17 tripulanting Pinoy. Ilang oras matapos ang insidente, ang responding MV Elina naman ang pinasabugan ng drone. Ligtas sa Grabe. mga larawang ito ang tinamong pinsala ng barko. Bumagsak ang mga kisame, wasak ang mga pader at pinto, at nagkalat ang mga gamit. Grabe, no? Kita rin sa mga litratong ito ang ilang bahagi ng drone na tumama sa kanila. So, yan po yung epekto talaga, mga sangkay ng digmaan na to. Pambihira. Kawawa eh. Minsan nga mga sangkay, naisip ko dyan yung mga seaman, paano po yung buhay nila dyan sa karagatan. Yung mga halimbawa, yung mga stranded sa Strait of Hormuz. 'Di ba? May iba nga daw mga sangkay, dadaan po sa isang, halimbawa, dadaan po sa isang war zone area na dagat. Papipiliin sila. O doble sahod mo. Pero kasama ka namin na dadaan dyan. Pipirma ka lang. O di kaya, uuwi ka. May sahod ka, pero hindi nga lang doble yung sahod mo. Kasi uwi ka. Kumbaga may option naman mga sangkay. Pero, syempre yung mga seaman po natin, yung mga marino po natin, gusto din po nilang kumita na mas malaki para, syempre, maibigay po nila sa kanilang mga pamilya. Pipirma na lang po sila na, sige, go. Bahala na si Batman. So, ganyan po yung buhay ng mga seaman ngayon. Kaya, saludo po ako sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kababayan po nating marino. Mabuhay po kayo. At isa po sila sa bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, mga sangkay. Grabe itong nangyayari sa kanila. Hindi naman daw tinamaan ang main engine ng barko. Wala ring naiulat na nasaktan. Pero halos 2 linggo na raw silang walang tulog dahil sa mga drone attack. Grabe, kawawa, no? Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Ba't Department naman kasi dinadamay sila? 'Di ba? Ba't dinadamay sila? Hindi naman sila kasali sa digmaan. of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs hinggil sa insidente. Grabe, tingnan nyo. So, sa mga kababayan po natin dyan, yung mga marino po natin, yung mga seaman po natin, mag-iingat po kayo. No? Much better kung update nyo lagi yung pamilya nyo para at least, no, hindi sila mag-alala. Ngayon, alam ko, marami po mga pamilya ng mga marino po natin, mag-aalala po talaga dahil po sa nangyaring to. Mayroon pa po sa Strait of Hormuz, sa Red Sea, so, kung saan-saan po ngayon mga sangkay ng mga daanan po ng mga malalaking barko. Pambira. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.